Guro, anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi nito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayuning ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano niya ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaunan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon ay 24 ng Agosto, kapistahan ng isa sa mga 12 na mga apostol ng ating Panginoon. Ang apostol ay mula sa salitang koinoko na Griego, apostolis, na ibig sabihin, misyonero, pinadala. Ang 12 na mga apostol ay pinadala ng ating Panginoong Hesus na siya yung Mesiyas upang tutulong sa Kanya sa pagpalaganap o pagtuturo sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos at ang pagkakaroon ng buhay na namuhay ayon sa kautusan ng pag-ibig at buhay na ganap at ikasya-sya. Sa atin pong mga pagbasa ay pinahiwatig sa atin una sa aklat ng pahayag na ang pangitain ni San Juan ay tungkol sa pagpapakita ng lungsod na magiging kabiyak ng Mesiyas at walang iba kundi ang Jerusalem. Ito ay katuparan ng sinasabi ng mga propeta na ang bayang Israel ay kabiyak ng Panginoon na si Yahweh. Anuman ang kanyang kalagayan, bilang kabiyak ng Diyos, siya ay magdala ng kaligtasan at kabutihan para sa lahat ng tao. Kaya sa ating Salmo 144 ngayon, versikulo 12,
talastas ng mga tao ang dakilang paghahari ng Diyos. Diyos ng kabutihan. Diyos ng buhay na ganap at ikasyasya. Pero ang mga tao, nung kapahunan ng ating Panginoon, ay gusto nilang matiyak. Una, kung mayroon na ba talagang Mesiyas na pinangako ng Diyos sa kanila na magliligtas. Pangalawa, na tama ba yung tradisyon na ang Mesiyas ay dapat magmumula sa lahi ni Haring David at si Haring David ay pinanganak sa Bethlehem, kaya magmula sa Bethlehem ang Mesiyas. At pangatlo, na ang Mesiyas ay magbukas ng panibagong buhay. Kaya una, buksan niya ang langit upang ang langit ay tatanggap na ng mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng sumusunod at tumatalima sa kalooban ng Diyos ay mumuhay na sa buhay ng hanggan sa kalangitan. Dito nating tingnan ang atin ring Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 1, verso 45 hanggang 51. Ito ay tungkol kay Natanael. Ayon pa sa tradisyon, itong si Natanael ay isang eskriba. Ano po yung eskriba? Ang eskriba ay nag-aaral tungkol sa Torah. Ang Torah ay tradisyon ng mga 5 aklat ng mga kautusan. Minsan tinatawag nating Pentateuco o 5 aklat ni Moises, na kung saan nakasaad dito ang mga turo tungkol sa kautusan na dapat sundin ng mga tao upang sila'y mapabilang na hinirang ng Diyos. At liban pa sa Torah, tradisyon din na tinatawag na Nevi'im. Ang Nevi'im ay tradisyon ng mga propita. Propita na walang aklat na nasulat, at ito yung gaya ni Propita Isaias, Elias, yung propita na nakasulat ng mga aklat, na kung saan marami ang kanilang nasulat, kaya tinatawag sa kanila mga mayor na mga propita, at ang mga may maliit na tradisyon na nakasulat ay tinatawag na mga minor na propita. Lahat nito ay tinatawag na Nevi'im. At pangatlo na tradisyon na dapat malaman ng isang eskriba ay ang tradisyon na tinatawag na Ketubim. Ketubim, ibig sabihin mga nakasulat. Ito yung nakasulat na mga aklat ng karunungan at mga talinghaga at mga turo na kung saan nakapagmabuti sa buhay. Bilang pantas na nakakaalam ng Torah o pautusan, ng Nevi'im o tungkol sa mga propita, at Ketubim tungkol sa mga nakasulat sa karunungan, si Natanael ay alam niya na ang isang Mesiyas ay dapat manggaling sa Bethlehem sapagkat yon ang tradisyon. At doon nagmula ang tradisyon na ang Mesiyas ay dapat magmula sa lahi ni Haring David na pinanganak din sa Bethlehem. Ngayon, itong si Felipe, sinasabi niya kay Natanael, natagpuan na niya yung tinutukoy ni Moises sa kanyang pautusan at gayon din sa turo ng mga propita. Pero si Jesus na taga Nazaret. Nazaret, kung tingnan po natin ang Nazaret, nasa norte ng Israel. At doon sa norte na yon ay hindi gaanong matibay ang mga tao dahil yon ay nabihag sa panahon ng exile. Ang naiwan na lang yung probinsya ng Juda na kung saan sila ay nagiging matapat sa Diyos na si Yahweh. Kaya ang mga taga-norte, taga-Nazaret, ay hindi maituring na mayroong mga bubuting tao. At sinasabi pa na si Jesus ay taga-Nazaret. Kaya kaagad ang reaksyon ni Natanael,
mayroon bang mabuting manggaling sa Nazaret? Pero ang sinabi ni Felipe, halika't tingnan mo. Hindi kasi nila naalaman na ating Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem. Kaya dapat tingnan ni Nathanael na anak ni Bartolomeo. Kaya noong nagkita na sila ng ating Panginoon, kaagad sinabi ng Panginoon na masdan ninyong isang tunay na Israelita na hindi nagdaraya. Ang hindi nagdaraya, ibig sabihin siya yung tunay na nasa tradisyon. Binubuhay niya ang tradisyon ng Torah, ng Nabiim at Kitubim. Hindi siya nagdaraya. Tapos, paano mo ako nakilala? Kagad sinabi ng Panginoon, bago ka tawagin ni Felipe, nakita kita nasa ilalim ng puno ng igos. Ang puno ng igos ay simbolo ng Israel. Lahat ng mga matapat na mga Israelita sa puno ng igos nagdarasal kay Yahweh at naghihintay para sa Mesiyas. Kaya ang puno ng igos ay simbolo ng Israel na nag-aantay sa isang Mesiyas na makita po natin sa aklat ni Propeta Micah, Kapitulo 4, versikulo 4, at kay Sicaraya, Kapitulo 3, versikulo 10. Kaya, kaagad, ang sinabi niya, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Dahil sa sinabi ng Panginoon, dahil nanalangin si Nathanael Bartolomeo na darating sana ang Mesiyas. Kaya siya na. Ang sinabi ng Panginoon, pataya ka ba dahil sa sinabi ko? Marami ka pang makikita. At ano po ang makikita doon? Na mabuksan ang langit. Sapagkat nasarado po ang langit noong ang mga tao ay nagkasala kay Yahweh. At dahil doon, sila'y inilikas, nagkaroon sila ng exile sa iba't iba makapangyarihan ng mga bansa, gaya ng bansa ng Babylonia o Iraq o Syria at iba pa. Pero sinasabi ng Panginoon na mayroong mga anghel na manhik manaog. Ito yung nagpakita sa panaginip ni Jacob na ngayon matutupad sa ating Panginoon na siya nga ang tunay na Mesiyas. Sa buhay natin, kailangan kilalanin natin ang Diyos sa kanyang pamaraan. Hindi po sa pagtingin at mga tradisyon ng tao ang pagkilos ng Diyos. Pero kumikilos siya, gumagabay siya, nagbibigay siya ng daan tungo sa Kanya. Siya ay nagbuhos sa atin ng mga biyaya. Ikaw na buhay pa ngayon, o may trabaho pa, o dili kaya ikaw ay may natanggap pa na biyaya, yan ay hindi dahil sa iyong paghihirap. Yan ay biyaya ng Diyos. Kaya dapat kilalanin natin ang Diyos. Iba't iba man ang pagdating ng Diyos sa ating buhay, dapat magpasalamat tayo sa Kanya. Iba't iba man ang pagkilala natin tungkol sa Diyos at mga tradisyon na ating nalaman, ang Diyos ay nagpapatuloy pa rin sa Kanyang pagka-Diyos na lampas pa sa mga kaalaman ng mga teolohiya, filosofiya, at iba pang mga karunungan ang Kanyang pagiging Diyos. Kaya dapat handa tayong tumanggap, handa tayong kumikilala, hanggang tayong magpapahalaga sa Kanyang pagnanahan sa ating kasaysayan, pagnanahan sa ating buhay, sa ating mga tahanan, at kung saan man tayo naroon, sapagkat siya ay Diyos na Yahweh. Ibig sabihin, ako ay laging sumasayo. Naway, ang Diyos na laging sumasayo ay kilanlan mo, mahalin mo, paglingkuran mo, na hindi Kanya pababayaan, sapagkat mahal Kanyang lubusan at dakila ang pag-ibig niya sa iyo. Kaya, mahalin mo ang Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.